So mga kaibigan, napapanahon ang talaga naman pong hindi tumitigil dahil dapat lang naman po itong ating gobyerno at ating modernization program sa pamumuno yan syempre ngayon ng gobyerno at ng ating Pangulo, meron na naman tayong nakuha. May nabili na naman tayo. Dalawa lang po yan sa alin? Mobile radar system o yung surveillance mobile radar system ng ating kasundaluhan. At ang panggap po niyan ay makadetect ng mga unidentified floating mammals. Halak ka. Joke lang. Maraming salamat, Anela. Thank you. I love you. So, joke lang po yun ha. Nakaka-detect siya ng mga unidentified flying chenilin, mga kung ano man tumatawid sa ating EEZ, kahit yung mga barko, bangka, eroplano, nadidetect, madidetect at madidetect niyan. At dalawa lang po yan sa apat na binili ng ating gobyerno. Palakpakan naman natin ang ating gobyerno dahil talaga naman pong tumotodo sa pag-upgrade sa ating mga kasundaluhan. Palakpakan naman dyan. Diba? At para ipaliwanag po ang buong detalye, ito, pakinggan natin to. Pasok. Dumating na ang pinakabagong mobile radar system na gagamitin ng militar para ma-detect mga barko o eroplanong papasok sa ating teritoryo. Posible raw itong i-deploy sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Malamang, anong gusto i-deploy sa niyan ilagay? Sa EDSA. Ang gagawin yun sa EDSA, natural doon sa mga may init na lugar. 'Di ba? Saan direct? Sa Saudi. Halak ka. Charot lang. Hindi, ibig sabihin, dyan sa West Philippines, malapit. Tuloy natin. Kung saan madalas magkumpulan ang militar at Coast Guard ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nadagdagan ng bagong mata na magbabantay sa himpapawid at karagatan ng Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagdating ng Wait lang, dagdag din natin yung narinig ko, banggit na siya ng banggit ng dugyot vloggers daw. Hoy, tanda, kibulok, tignan mo nga yung sarili mo kung sinong dugyot. Yung pormahan mo nga, mukha kang bisag kol. What the fuck? Makapagsabi ng dugyot vloggers daw, dugyot supporters daw, wow, yang yan naman kami sa pormahan mo ha. Para kang pormang ang tawag dito, pormang Bangladesh. What the fuck? What the fuck? Diba? Nakakaloka tuloy natin, diba? Ito na game. Sorry TPSP-14ME mobile surveillance radar system na binili ng gobyerno sa Japan. Ikalawang delivery na yan sa kabuuang 4 na radar na in-order ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon Plan 2 ng AFP Modernization Program sa halagang 5.5 billion pesos. Sabihin nyo na naman bumibili talaga yung gobyerno natin Kanina, formal itong tinanggap ng Department of National Defense sa turnover ceremony. Alam nyo, magandang klase yan. Gawa ng Japan yan Japan, shoutout sa mga taga-Japan dyan. No, it adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No, it adds eyes. Kumbaga, nadadagdagan tayo ng mata. May instrumental range na mahigit 400 kilometers ang naturang radar. Ibig sabihin, kaya nitong madetect ang anumang eroplano, drones o barko na papasok sa ating teritoryo kahit hanggang 400 kilometro pa ang layo. Dapat ganyan, hindi yung sinasabi ni Kibuloy. May drone daw, yung sinasabi ni Kibuloy dati. Halak ka. May surveillance daw sa kanila ng drone. Pilingero, malay mo, may kasalan lang doon sa tabing bahay ninyo May palipad lang ng drone, inisip mo na agad CIA. Loko-loko ka talaga, Kibuloy. Tamang hinala ka rin, baka nakapentanil ka Sabi ng Philippine Air Force, ito ang kauna-unahang mobile radar unit na binili nila para sa kanilang hanay. Nakakaya naman sa gobyerno natin, walang ginagawa, Halak ka. Nakakaya naman itong gobyerno na to, walang ginagawa, Hoy, dada! Yung binili nung amo mong si Digong, ilang helicopter nung bumagsak na. Dahil pwedeng madala o maibiyahe sa iba't ibang lugar, itong mobile surveillance radar system lumalabas na magsisilbi rin itong backup. Lalo't pagilino ng AFP, meron namang mga radar na nakapwesto sa mga strategic location ng bansa.
Oh. Bagamat hindi direktang tinukoy ng AFP kung saan ito ipopwesto, maaari rin daw itong dalhin kahit sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Oh. Nakatakda naman makumpleto sa susunod na 2 taon ang 2 pang fixed radar system mula Japan. Ba? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Drake, hindi kami naniniwala ang kailangan natin yan. Gastos lang yan Mami, papampam lang yung gobyerno. Gusto lang magpabida, wala namang kwenta yan. Ganon, walang kwenta. Eto mga kaikseno, paano nyo nasabing walang kwenta, ha? Pakinggan nyo tong balita na to. Natataon talaga't natatapat. Albang kapal na mukha nitong anong to, ha? Itong barko ng China, ha? Yung nagsusurveillance na to. Akalaan nyo pumasok na ng EEC natin, kaya kailangan natin yan para bago pa sila makapasok, maharang na agad yung mga animal na yan. Kaya kailangan yan at malaking pakinabang yan, mga gunggong, kayong mga didisit kayo, mga bobo kayo. Ito kayo, di ba? Tuloy natin. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. Di ba? At nakatutok si June Veneracion. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku Nakapal na mukha no? nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yang namataan itong April 25 sa Ginagawa niyan dyan. Nag-i-stroll. silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Bagamat nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Aba, nandededma pa. Halak ka. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept. Padala niyo si Duterte dyan. Diba? Bababa ako, magje-jet ski ako, pupunta ako, dala-dala ko yung flag, ituturok ko yun doon sa isla doon, and do whatever they want to me. Gunggong. Puro kayabang, Duterte. Loko-loko ka rin At alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Ang malinaw sa ngayon, Kita nyo naman ang kapal ng pagmumukha ng barko ng China no? namataan ito sa silangan ng Pilipinas Bombay nyo na yan. De, joke lang, wag. na malinaw ng mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea, kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan. Hindi napapanahon yan. Tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. Biruin nyo yung 51 billion kay Pulong, no? Ilan ang mabibili nung pang-upgrade, no? Halak ka. Balik yung pera. Diba? It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's. Parang kawig ni Pinoy ito Charot, joke lang. Parang unang tingin mo parang si Pinoy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi pa tayo tapos dyan. Ituloy-tuloy pa natin yan. Anong meron, Direk? Ito na nga mga kaiksena. Dahil sa balikatan natin, di ba, nangyayari ngayon yun. Aba, merong papansin na Chinese Navy na ayaw umalis kasi nagkakaroon ng drill yung ating mga Coast Guard, Navy na kailangan nilang mag-firing. Nasa direction na yon yung gagawin ng mga Pilipino at mga Amerikano. Nakaharang doon yung lintik na ng China. Papansin talaga
Ilang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea kasabay ng sabayang paglayag at gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya. Gunray yung tawag, gunray. Betalento, shoutout po ah. At nakatutok dyan live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, sa ikatlong araw nga ng balikatan exercise dito sa West Philippine Sea ay tatlong mga warship din ng China ang tila ba nakamasid at sumusunod sa mga barko na magkakaalyadong Navy dito sa West Philippine Sea. Eto na nga mga kaiksela, nakakabuisit nga eh. Bakit? Lintik tong mga barko ng China na to, nakaharang. Ano to, gusto yung magpatama para magkaroon ng dahilan na sinabihin na nag-umpisa yung Pilipinas eh, binaril kami, gera na, mga ulol. Hindi, tuloy na natin. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Naku naman, hindi tinatamaan yan! Halak ka. Hoy! Ang dami ng tumalsik ko, wala pang balang tumama. Nak ng tutsa, kailangan talaga mag-aral pang malupit. Sa laying 1,000 yards, umalingaw ang raid sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Ba't hindi tinatamaan? Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Hindi, baka hindi talaga papatamaan. Joke lang ha. Charot ko lang kayo ha. Nakapagpaputok din ng machine gun. Biro, nako, kailangan talaga ako yata magturo sa inyo dyan ah. Ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Ay, bakit hindi nakita? Kahit daw the place. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy. Tinan mo itong reporter na to. Tumabi ka pa dyan. Pag bumaril yan at tumalsik yung basyo niyan, ang init nun. Tinan mo, iyak tawa ka dyan. Tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod. Tinan mo, papansin talaga tong China na to eh. Di naman kasali, gusto makisali. Loko-loko. Ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. Tatlong warship ng China. Ayun po, may dalawa po. Ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Ba? Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad na sinasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Ba? Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ang Airbus chopper ng France muli nagsanay ng paglapag sa aming sinasakyang barko. Ganyan ang gagawin kung maghahatid ng supply o kapalit na sundalo sa isang umaandar na barko. Nagdemo rin sila ng isang vertical medical evacuation. At nag-ensayo ng touch and go sa aming barko. Ba? Ayos yan ah.
Yes, Vicky, kung kanina nga ay mga live bullets yung pinaputok ng mga sundalo doon sa kanilang pagsasanay, inaasahan naman yun at inaabangan naman at inaasahan yung pagpapaputok ng makabagong rocket launcher sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy nitong balikatan exercise. Yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Vicky. Sabay-sabay tayo Balakpakan naman natin ang ating gobyerno at ating Pangulo sa ginagawa pong patuloy at walang sawang pagpapalakas at pagpapatindi ng ating mga kagamitan sa ating mga kasundaluan. 'Di ba?